Kamusta, mga kaibigan? Narito ako sa loob ng Impala habang tinotroubleshoot ko itong Impala ay nakita ko yung aking matalik na kaaway o isa sa mga matalik kong kaaway dito sa hardin ay nasa bakod. Susum ko bago umalis. Yan. Ayan siya, nasa bench. Yan ang nagbubungkal ng mga pananim ko, nagngangat-ngat ng kung ano-ano, squirrel. Kapag narito na kayo sa North America, madalas niyo silang makita, lalo na ang lugar ninyo ay napakarami mga puno. Rural man o urban, city or probinsya. Minsan nga, mas marami sa syudad, tulad dito sa Caloocan, Toronto, kesa sa mga probinsya. Love and hate. Hindi sila pwedeng saktan dito. Though, sa iba, tulad sa Texas, alam ko yung mga iba doon ay binabato yan. Pag tinamaan nyo ng bato, syempre, medyo ma-stun sila, masasaktan. Pwede yung pulutin, kukunin. Tapos, niluluto. Kinakain ng iba yan. Tulad ng mga kaibigan ko, kilala ko mga kaibigan. Pero, yun nga, hindi ko yung ginagawa. Sa ibang lugar lang yun. Dito hindi, pinababayaan sila. Kadalasan na natututo kayong alagaan yung mga sasakyan ninyo, bahay nyo, basura nyo, kasi oportunidad, naghahanap lagi silang oportunidad para makapasok at magawa yung kanilang mga kapilyuhan. Kilala sila na nagngangat-ngat ng mga ng mga cable, ng wire sa loob ng sasakyan ninyo, yung under the hood. Kasi lalo na yung mga makabagong mga sasakyan ngayon, kahit doon pa 20 years ago, even 30 years ago, not sure 30 years ago, mga 20 plus, ganon. Yung cable, yung coating, yung ng cable ninyo, alambre, kinukot yun ng plastic, diba? Gawa sa soya. May pang-amoy sila sa soya. Naamoy nila yon, kaya na-associate nila ng isang uri ng pagkain. Galing naman dun talaga yung ginawa nila ng coating sa cables ninyo, sa mga wirings nga. At ginangat-kat nila yon. May mga ilang case na akong alam dito na yun ang ginagawa nila, na nangat-ngat nila yung ibang car owner. Kotse ng car owner na makakilala ko. Libo minsan ang inaabot. Minsan na simple, $20 na fix. Minsan naging libo na talaga, na sometimes nahirapan talagang ipaayos ulit ang sasakyan, lalo pat may kalumaan na rin ang sasakyan. Kaya sa iba, peste sila. Sa bahay naman, pwede sila makapasok sa attic nyo kung hindi nyo nga iingatan. At pwede pagmula ng sunog dahil magngangat-ngat sila. Katulad ng wiring din, gawa din sa soya or some kind of beans. Alam niyo naman, nire-recycle halos lahat dito, nire-repurpose, diba? Kaya, yun ang mga problema sa kanila. Nasaan na siya? Ay, nababa. Yun lang. Gusto kong banggitin sa inyo yun. At may sasabihin ako sa inyo, kalimutan ko na naman eh. Gusto ko ipakita yung aming hardin. Ayan yung hardin namin.
Marami siyang bulaklak. Kami may pinakamaraming bulaklak dito sa neighborhood. Minsan ginagawa itong isang palatandaan. Sinasabi nila na kung magbibigay sila ng direksyon, sasabihin nila doon sa may maraming bulaklak o sa may magandang hardin, and doon malapit lang ako doon, malapit sa may magandang mga bulaklak, maraming hardin, maraming bulaklak. Nakakatuwa naman. At kapag umupo ko dyan sa bench na yan, almost guaranteed talaga na may mga makikipaghuntahan sa akin. Kaya sinisiguro ko na may oras din ako sa kanila. Minsan naman just upo ka lang doon para may hintayin ka si Mrs. T, or magbasa lang ng dyaryo, ganon. At hindi na ako nagtataka kung may makikipagkwentuhan uli. Kaya sa akin, natutuwa ako nun. Dahil sa edad kong to, nararanasan ko yon. Hindi lahat masasabi na may mga lumalapit sa mga tao at gusto makipagkwentuhan. Kaya sa mga pagdaan pa ng panahon, babanggitin ko sa inyo, kikwento ko sa inyo itong kung anong klaseng neighborhood, mga kapitbahay, at yung neighborhood namin, meron kami dito. Yeah. Hanggang dito na lang muna. Tatapusin ko na to at bago mag 10 minuto. Kaya sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas na naghahangad na makapunta dito sa Norte America, ituloy niyo lamang inyong mga pangarap, pagpursige kayo, at sa pangangarap nyo at sa sisikap nyo makarating dito ay tandaan nyo na sa bawat pangarap na hinahabol natin ay laging merong mga balakid, at sana huwag kayong mawawalan ng loob, discouraged na hindi tuloy ang inyong mga pangarap. Ito ang gusto ninyo, at hindi nyo talaga malalaman yun hanggat di nyo susubukan. Kaya nandito tayo sa panahon, sa mundo na kung saan madaling makuha ang mga informasyon. Gawin natin isa sa mga advantages natin yan. At at the same time, hindi lahat ng nakukuha ninyo dito sa internet, online, o sa nagsasabi sa inyo ng payo ay maaaring makatulong sa inyo. Kaya alalay lang, dahan-dahan, hinay-hinay, yun ang iniisip ko. Hinay-hinay lang, at kung maaaring pag-isipan ng 3 beses, do so, gawin ninyo. Tandaan ninyo, sa huli kayo magdidikta kung saan kayo pupunta, kung ano yung gusto nyong mangyari sa inyong buhay. Kaibigan, padayon.